Alam po ninyo, eto sagutin natin yan lahat ng mga binabato. May mga nagmamagaling. Halimbawa si Trillanes. O eto, speaking of Trillanes. Bakit po, una, lagi kong kino-question yan eh. Bakit si Trillanes laging laman ng media? Di ba? Kaya makikita nyo sa buwatan, ito talagang mainstream media, kasabwat po talaga to, iisa po yung kanilang dialogue. Lagi kong kino-question yan, ano ba ang tungkulin ni Trillanes? Meron ba siyang legal na, bakit po siya? Siya lang po ang tanging tao na hindi po senador, hindi congressman, hindi rin po cabinet official. Mas marami pa po siyang interview kaysa sa mga cabinet official. Laman po siya ng media araw-araw. Pag gusto magsalita ni Trillanes, may media agad. Kaya makikita po ninyo, yung papel po ng media dito sa lahat ng nangyayari sa bansa natin. No? Yan po ang patunay si Trillanes. Walang katungkulan, pero yung media araw-araw, kada magsasalita siya, nariyan. Very willing na ipalaganap. Napapansin din natin, siya rin yung nag-a-announce na meron ng mga warrant of arrest yung ICC, etc. Napansin din natin na instrumental siya siya nagdadala ng mga nangangalaga, nagdadala ng mga testigo laban kay Pangulong Duterte. Siya rin po yung pangunahing saksi dito sa impeachment ni BP Sara. Siya rin po itong may hawak na warrant of arrest ni Bato. Kahit saan po, parang ang kalaban lang ng mga Duterte, umiinog lang kay Trillanes eh. Parang si Trillanes yung pangkalahatang namamahala, nakatoka para banatan yung buong Duterte. 'Di ba? Si Trillanes po lahat ang pinagmumulan. Okay, ang point ko, ngayon hindi na tayo magtataka kung ano po yung papel. Meron pong papel si Trillanes, unofficial. Ngayon, legal po ba yung ganyan? Parang mga mersenaryo sa gobyerno. May sarili po, hindi po siya sekretary, hindi po siya senador, hindi po siya congressman, hindi po siya opisyal na tauhan ng pamahalaan, pero ang dami niya pong papel. Lalong-lalo na po, kumbaga, unofficial na sheriff. Di ba? Sabi ni Marcoleta, sheriff na ba siya ng ICC? Oh. Nakakapagtaka po talaga eh. Pero hindi na tayo magtataka rin. Nagtataka ko kung may sarili po siyang, alimbawa po, kung wala pong kumukumpas dito kasama yung media, bakit nyo naman papatulan si Trillanes kung hindi kayo kasama-sama sa script kayong taga-media? Meron bang former governor, ang dami pong former senator eh. Bihiraan nyo lang pong interviewin. O, di po ba? Kaya makikita nyo po yung galawan po na to, parang pag nagsalita na si Trillanes, pag nakarating po yan sa makakamping at parang taong bayan na nagsasalita eh. Si Trillanes lang ang kalaban eh, pero parang taong bayan eh. Di ba? Samantalang ang taong bayan, pro Duterte. Yan ang katotohanan. Hindi lang tayo mahilig magsabi ng taong bayan. Kita nyo sila Risa Ontiveros, taong bayan ng taong bayan. Ilang porsyento sa rating pag sa survey? 2%. 2% ka lang pero pag nagsalita ka, yung 2% parang taong bayan eh. Tayo po, wag po kayong palinlang. Yung Duterte po ang may taong bayan. Mga Duterte supporters, mga kaibigan ng Duterte ang totoong may taong bayan. Eto, sabi po ni Trillanes, sabi niya, nagkakanlong daw.
ang mga Senado ng kriminal. Kanino kriminal si Bato? Siya po ba ay pinaghahanap ng batas? Wanted po ba siya rito sa korte natin? Meron po bang warrant of arrest ang korte natin sa kanya? Wala naman eh. Oh. Ngayon kung sasabihin nyo ICC, sakop ba tayo ng ICC? Lahat po nakakaalam na tayo po ay matagal nang umalis sa ICC. Yung sinasabing kinakanlong ng kriminal. Saang kriminal? Paano naging kriminal si Bato? Meron ba kaso man lang si Bato dito sa Pilipinas? Sabi rin to ni para isayin na lang natin, total magkakahawig naman. So sabi ni Trillanes, nagkakanlong daw yung Senado ng anong tawag diyan? Kriminal. Meron pa nagsabi ito